ka-express, malaki ang pagbabago sa Charlotte Hornets. Tinapos nila ang 2025-26 season sa 44-38 record at 9th place sa East. Pagkatapos ay nagpalit ng core sa off-season. Ipinadala sila Melo Ball sa Minnesota kapalit ng package na pinangunahan ni Naz Reid, habang si Miles Bridges ay napunta sa Phoenix kapalit ni Grayson Allen, Royce O'Neal at Jeff Compensation. So ibig sabihin, hindi na ito ang dating Hornets na umiikot lamang sa LaMelo Bridges tandem. Nagre-reset sila habang pinananatili ang young pieces at depth. At dito pumapasok ang hypothetical value ni Kai sa 2025-26 Japan B-League season. Nakapagbigay siya ng 13.1 points, 9.3 rebounds at 2.8 assists kada laro. Hindi lang siya matangkad, kaya niyang mag-screen, mag-finish sa loob, kumuha ng defensive rebound at magpasa mula sa high post. Pero siksikan ang frontcourt ng Charlotte. Nariyan sina Musa Diabate, Ryan Kalkbrenner, Naz Reid at iba pang big man options. Kaya ang tanong ay hindi, mas magaling ba agad si Kai sa kanila? Ang mas makatotohanang tanong, sapat ba ang kanyang size, touch, passing at rim protection para makakuha ng training camp, Exhibit 10 o G-League evaluation, posible bilang developmental gamble, pero kailangan niyang patunayan ang lateral quickness, durability at NBA-level defensive read. Pero linawin natin agad, wala pang verified report na inalok siya ng Charlotte, inimbatan sa workout o isinama sa kanilang 2026 NBA Summer League roster. Ang usapan natin ngayon ay isang evidence-based fit analysis kung bibigyan ng low-risk opportunity ang 7'3 Pinoy center, may role ba siyang pwedeng habulin sa bagong direction ng Hornets. Kung roster construction lang ang pag-uusapan, interesting ang timing ng Charlotte. Hindi sila nanggaling sa isang hopeless season. Sa 2025-26, nagtala ang Hornets ng 44 na panalo, may top 5 rebounding output na 46.1 boards kada laro at nagkaroon ng positive net rating bago natapos ang kanilang play-in run. So, ibig sabihin, ang frontcourt ay hindi basta naghahanap ng kahit sinong matangkad. Naghahanap sila ng big man na kayang sumabay sa winning structure, mag-defend ng hindi laging tinatarget sa pick and roll, at maging efficient kahit hindi maraming plays ang tawagin para sa kanila. At yan ang unang challenge ni Kai. Sa papel, kahanga-hanga ang 7'3 frame, long reach at natural shot-altering presence. Sa Japan, ipinakita niyang kaya niyang mag-produce nang hindi kailangang maging ball dominant. Ang kanyang 13.1 points at 9.3 rebounds ay magandang baseline, pero mas mahalaga para sa NBA scouting ang paraan ng pagkuha niya ng production, rim runs, steals, offensive rebounds, short roll decisions at high post passing. Ang halos 3 assist kada laro ay nagpapakita na hindi lamang siya stationary finisher, kaya niyang makita ang cutter, magbigay ng handoff at gumawa ng simpleng read kapag nag-collapse ang depensa. Ang official Japan B-League profile ni Kai ay naglista sa kanya sa 220 centimeters at 105 kilograms, habang ang kanyang 2025-26 production ay nagpapakita ng scoring, rebounding, passing combination at hindi pangkaraniwan para sa isang player na ganon katangkad. Sa Charlotte, maaaring maging useful yun dahil may mga perimeter scorer at shooter silang kailangang suportahan. Ang isang malaking screener na may soft hands ay pwedeng gumawa ng space para kina Kobe White, Con Capel, Brandon Miller, Grayson Allen at iba pang guards at wings sa kanilang binagong lineup. Kapag mag-drop coverage ang kalaban, pwedeng maging lob target si Kai. Kapag nag-double team sa paint, pwede niyang ilabas ang bola sa mga shooters at kapag nag-miss, kaya niyang gamitin ang haba para sa second chance opportunities. Pero narito ang reality check. Hindi bakante ang posisyon. Si Musa ay nag-average ng 7.9 points at 8.7 rebounds habang tumira ng 63.1% noong 2025-26 season. Ang value niya ay energy, mobility, rebounding at defensive activity. Nakatulong din siyang magbigay ng 14 rebounds sa isang mahalagang play-in victory laban sa Miami. Si Ryan naman ay nag-average ng 7.6 points, 5.5 rebounds at 1.5 blocks sa kanyang rookie season. Nagtala rin siya ng napakataas na 75.3% field goal percentage. Sa 7-1, meron na siyang established role bilang efficient finisher at shot blocker sa Charlotte rotation. Pareho silang mas familiar na sa bilis, spacing at physical demands ng NBA at idagdag pa si Naz Reid
isang proven scoring big na kayang maglaro sa 4 o 5 at malinaw na walang libreng minuto para sa bagong dating. Nakuha ng Hornets si Reed sa blockbuster trade na nagpadala kay LaMelo Ball sa Minnesota, kaya kung papasok si Kai sa Charlotte ecosystem, hindi agad backup center job ang dapat isipin. Ang realistic entry point ay training camp, non-guaranteed deal, Exhibit 10 arrangement o evaluation sa Greensboro Swarm. Doon masusukat kung kaya niyang protektahan ang rim nang hindi nagpa-foul, tumakbo pabalik sa transition, mag-contain sa guards kahit ilang segundo lamang at gumawa ng tamang rotation mula sa weak side. At may isa pang mahalagang factor, health. Nakabalik si Kai nitong January matapos ang matagal na pagkawala dahil sa ACL injury. Pero sa kanyang comeback game, nagkaroon din siya ng ankle injury matapos magdala ng 3 blocks, 2 assist at rebound sa loob lamang ng 10 minuto. Nakabalik siya kalaunan at nagkaroon ng productive performances, kabilang ang 20 points at 14 rebounds laban sa Lifanga, Hokkaido. At dahil dito, magiging masinsin ang NBA team sa medical evaluation, movement testing at workload projection. Hindi sapat na healthy siya makalaro. Kailangan makita na kaya niya maglaro ng paulit-ulit laban sa mas mabilis at mas explosive na athletes. Ang lateral movement, balance pagkatapos ng contact, recovery speed at conditioning ang magiging tunay na examination. Sa social media side, maraming fans ang natural na nag-uugnay kay Kai sa iba't ibang NBA teams. May mga lumang post at fan comments pa na humihiling sa Hornets na kunin si Kai, pero walang official Hornets transaction announcement o 2026 Summer League roster release na naglalagay sa kanyang pangalan. Kaya dapat malinaw ang ating framing, hindi ito inside information at hindi ito leak signing. Ito ay basketball analysis kung bakit pwedeng maging intriguing ang profile ni Kai at kung bakit mahirap pa rin makapasok sa actual na rotation. Kung ako ay isang Charlotte Scouts, 3 bagay ang gustong makita ko bago i-recommenda si Kai para sa isang developmental contract. Una, kailangan niya maging consistent defensive anchor. Hindi sapat ang occasional highlight block. Sa NBA, sinusubok ang center sa bawat possession, handoff, empty corner, pick and roll, spin action, 5-out spacing at mabilis na rescreen. Kailangang alam ni Kai kung kailan mag-chop, kailan umakyat sa level ng screen, at kailan bumalik sa ruler. Ang kanyang height at advantage kapag tama ang angle at timing. Kapag mabagal ang unang hakbang, umali ang positioning, pwedeng gawing target ng mga guards ang kanyang laki. Ito ang malaking difference sa pagitan ng pagiging mahusay na shot blocker at pagiging reliable NBA defender. Ang shot blocker ay maaring makahabol at makapag-highlight block. Ang defensive anchor ay kumokontrol sa buong possession bago pa makakuha ng magandang tira ang kalaban.